Walang paligoy-ligoy at diretsahang hinamon ni Atty. Ferdinand Topacio ang sino mang pumapabor sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Topacio, hindi lamang karapatan ng dating Pangulo ang nayurakan ng kasalukuyang gobyerno, kundi pati ang mismong konstitusyon ng Pilipinas. Ito po ay maliwanag na ito ay illegal, wala pong basihan, labag sa konstitusyon, at ito ay plain and simple kidnapping. At alam niyo po, kung sino nagsasabing hindi, hinahamon ko ng debate kahit kailan, kahit saan. At ipakikita ko kung paano ito ay talagang labag sa batas. Matatandaang bumuhos ang kaliwat ka ng reklamo at pagkadismaya mula sa publiko laban sa pamahalaan, pulisya at iba pang law enforcement agencies matapos ang kontrobersyal na pagsuko ni Duterte sa poder ng International Criminal Court o ICC, at hindi lang sa Pilipinas dahil maging mga Pilipino sa ibang bansa at mga dayuhan ay nakisimpatya rin sa dating Pangulo. Patunay dito ang sabay-sabay na pakikiisa ng buong mundo sa kanyang ika-80 kaarawan, isang araw ng paninindigan laban sa kawalan ng hustisya, paglapastangan sa batas at pagsuko sa isang Pilipino na walang ibang ginawa kundi mapabuti ang bayan. At habang tumatagal ang laban ng mga Duterte sa The Hague, Netherlands, isang malinaw na mensahe ang ipinaabot ni Topacio sa sambayan ng Pilipino: bumoto ng tama at piliin ang nararapat na mga kandidato, at sila ang mga kaalyado ng dating Pangulo. At isa sa kanyang partikular na ipinapakiusap ang matagal ng kaibigan at senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Quiboloy na nagsilbi ring spiritual leader sa Duterte administration. Ako'y nakikiusap lamang po na lahat po ng mga kandidato na alam ni po ninyo na kaalyado ni Tatay Digong, at alam po ninyo na sila po ay sincero na ipagpapatuloy ang ipinaglalaban ni Tatay Digong. Yun po ang suportahan natin sa darating na eleksyon, at kasama na po dyan siyempre ang ating mahal na pastor. At hindi rin nagpahuli ang butihing pastor sa pagbibigay ng mensahe sa kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi nalalayo ang kanilang sinapit ng dating Pangulo, ngunit sa kabila ng lahat, nananatili silang matatag at tapat sa paglilingkod sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Naman, Atty. Sal, inihayag ngayon ng dating Defense Secretary na si Norberto Gonzales na may mga grupo ng naghahanda upang isampa ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaring tumayong broker si Senator Amy Marcos upang palitan ang Pangulo sa pwesto. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Nababalita mo na marami naman talaga nagpaplano ng file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya na pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman na hirap, talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami nang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyang diin ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos,
maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Nako tayo sa Asya dahil may tuturing bang resback ng mga OFW laban sa gobyerno ang ikinakasang No Remittance Week. Dahil sa unay hindi makatarungang pagsuko ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. Ito ba isang tahasang pagpapakita ng galit at paninindigan? Karapatan nila itong gawin at hindi maaring pigilan ng pamahalaan. Yan ang paliwanag o narito ang paliwanag ng ilang OFW sa Thailand na matibay na dinepensa ng kanilang hakbang. Sa report ni Anissa de Guzman. Walang makakapigil sa mga overseas Filipino workers sa buong mundo na makiisa sa panawagang No Remittance Week bilang protesta sa hindi makatarungang pagtrato ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang lider na lubos pa ring minamahal ng milyong-milyong Pilipinos sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat tulad dito sa Thailand. Para sa mga OFW, isang lehitimong hakbang ang No Remittance Week. Giit nila, pera naman nila ito at karapatan nilang ipahayag ang kanilang saloobin sa paraang sa tingin nila ay mas maririnig ng gobyerno. Right naman yun ng mga OFWs. Like, parang pinapakita nila yung pagtutol nila sa ginawa nilang hindi makataong pagtrata at saka yung hindi naaayon sa konstitusyon na pagkuha kay dating President Rodrigo Roa Duterte. And with that, pinapakita ng mga OFWs, hindi lang dito sa Thailand, but sa buong mundo, kung gaano kalakas yung boses ng mga tao. Kasi ika nga, sabi ang boses ng mga tao, yun ang boses ng Panginoon. So dapat makinig sila. Para din malaman ng gobyerno na hindi tayo basta-basta na papayag kung ano lang gusto nila. That is how we love former President Rodrigo Roa Duterte. Gusto lang natin i-show na ganun kalakas ang mga OFW dito sa Thailand at saka sa buong mundo. So, hopefully, with the zero remittance of the OFWs all over the world, talagang maramdaman ng gobyerno kung ano talaga ang hinaing or ang campaign ng mga OFWs. Especially here in Thailand, we really support this advocacy and hopefully everybody para kay Tatay Digong ito. So, campaign for zero remittance for OFWs. Sa totoo lang, I responded to the call of Maisog chapter, no? Crucial chapter na nanawagan sila. Ako yung unang respond doon sa blog ko para ipanawagan sa buong mga OFW sa buong mundo na tumugon sa panawagang yon dahil ito yung panahon na magbigay tayo ng mensahe sa ating kasalukuyang administrasyon ngayon na dapat ang ginawa nilang sa aking pag-aaral ng abogasya sa Pilipinas ay dapat nila itong tugunan ng maayos kasi hindi ito sumang-ayon sa batas. Maraming mga OFWs ang talagang nagagalit dito. I would say nagagalit, isa ako doon kasi hindi naman talaga ito dumaan sa isang illegal na proseso. Ako pabor ako dyan. 120%. Pabor ako. Kasi kailangan magising ng pamahalaan ng Pilipinas. Kailangan din nilang magising news ko paano na kaming OFW. Hindi naman kami basta-basta. Tinuring kaming bagong bayani, puno. Pero hindi namin maramdaman eh. So sa ganitong paraan, baka sakali naman na makinig sila sa amin.
bring him home. I think ako, personally, I would be able to do that. Kasi it's a week, di ba? No remittance per week. And usually, you know, it's a small thing that you can do for somebody who has done so much for the country. Okay? It's a small sacrifice. It's, you know, how can we say our thanks to President Rodrigo Duterte, no? We have to show sympathy. And in doing so, this Zero Remittance Week, I think it would say something. It would, you know, give that statement to everyone na talagang yung mga OFWs ay meron talagang pakialam at yung care para sa kay Tatay Digong. Para naman kay Miriam Kasumpong, isang OFW na nagtatrabaho sa Middle East bago lumipat sa Thailand, nakalulungkot na kinakailangan pa itong gawin ng mga OFW para lang maipaabot ang kanilang mensahe sa gobyerno. Naniniwala siya na magiging isang malaking eye-opener ang kanilang protesta. Of course, sad because I know that it can impact sa ating economy ngayon for 1 week na no remittance. But at the same time, siguro it's an eye-opener na rin para sa government natin, para imulat nila yung mga mata nila that they have to value OFW's voices as well. It really sends a strong message to the government to hear our plea, to hear our voices that we do not align with the government's decision to send PRRD to the Hague. Kasi hindi na-follow yung tamang proseso. So as a resback to this government, we will initiate a zero remittance for a week. So pag hindi nila dinggin ang mga hinaing mga OFW, we may call for a longer zero remittance, and we will just encourage our families to be more thrifty and to manage their finances better. And in the end, hindi naman ito parusa sa gobyerno, kundi kung hindi pakinggan ang mga hinaing ng nakakaraming OFW na minamahal si Pangulong Duterte. Ang Zero Remittance Week ay nagsimula nitong March 28 at magtatapos sa April 4, 2025 bilang panawagan na maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2024, umabot sa $38.34 billion ang remittances ng mga OFW sa buong mundo na may kontribusyong 8.3% sa gross domestic product ng bansa. Ayon sa mga OFW lalo na rito sa Thailand, hindi sila dapat maliitin ng gobyerno. Seryoso sila at ang lahat ng Pilipinong nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na makabalik na sana agad siya sa Pilipinas at litisin ang kanyang mga kaso sa ilalim ng batas ng bansa.